Apir, political science muna tayo. Ano yung dark horse? Hindi ko po alam. Bata ka pa. Nakakausap siya. Pagka sa politika, halimbawa kayo, Ferdinand, Rispo, Sumbar, sino ba? Si Binay, Bong, di ba? Nagka-fellowship niya. Duterte. Kaya mo lang maglaban-laban yan. Kasi pag tapaan na lahat yan, yung dark horse tatay. Kuha niya? Sa politics gano'n. Alalahanin nyo, hindi ako nagyayaba ha. Kasi gitad ako ng siguro kung sino magbati ng bata rin. Ito ka na. Ito. 40 na yan. Sino yung kabata sa inyo? Ging. Merong 17 years old? Melvin. Hindi po ako. Sila Nasa rin. ka natin. Oo, hindi pa. Politiko na ako. 17 years old pa lang. Ay, alam mo yung dark horse. So, yung ginagawa ngayon ng mga tao, laban-laban yan, di ba? Lalo na pag malayo pa yung politika, hindi na yan. Kasi laban yan. Kaya lang, yung iba dyan, nagmamasid lang. Oh. Kung sino yung medyo matibay, yan ang tatangin. So, pagka lampa na lang dyan, dahil sa katrabaho nila, ang trabaho nila, doon lalabas yung dark horse. Kaya ako sinabing dark horse ako. Kasi, magkaka-rapture. Yan. Magkaka-rapture. Nasa natin. At pagka nagka-rapture, nalaman niyo kung sino yung dark horse. Pwede yun. Bago yung 3.5 years niya, meron siyang 40 days. Yung tinuksos siya ng Diablo sa ilang 40 days and 40 nights. Bago yun, nabautismuhan siya ni John the Baptist sa Ilog Jordan. Amen? Amen. Pero hindi pa niyo binasa yung Bible, no? Seryoso. Kailangan talaga, basahin niyo yan. Magbasahin niyo, Matthew, Mark, Luke, dyan. Basa ulit, Matthew, Mark, Luke, hanggat sa mamemorya niyo. Para maintindihan naman yun. Pero kahit hindi niyo maintindihan ngayon, madali namang maunawan. Basta ang Holy Spirit ang siyang nangusap sa atin at ginamit niya kayo. Now, ito. Alam niyo ba, yung Matthew, Mark, Luke dyan, ang official lang na gawain ng Diyos kay Kristo, dito sa daigdig, nung panahon niya, nagsimula lang yan ng bautismuhan si Jesus Christ. Alam niyo ba yon? Kung hindi ba, i-google niyo. Okay? Official work of God through Christ on earth. Lalabas, baptism. Okay? Pero, mag-ingat kayo sa mga ginugugol nyo. Pag hindi Catholic o kaya evangelical, baka hindi ka na nasagot. Pag kulto. Okay? Alam niyo mga kulto, kanya-kanya. Ano yan? So, ganito. Pag mula dito, hanggang dito, mababasa nyo sa Bible, di ko nakukwento. Nagmilagro si Kristo, bumuhay ng patay, nagpagaling ng may sakit, nag-aaral sa bundok, etc. Sermon ng damag, etc. Ganyan. 3.5 years. Ito naman yung 40 days. Pagkatapos siya, namatay na siya, nilibing, nabuhay magulit, umakit sa langit. Bautismo sa apoy ito. Ito, bautismo sa tubig. Dito magsisimula ngayon ang Gospel of God kung saan matatapos si Jesus Christ. Okay? So, ito yung gospel na magsisimula ang Gospel of God, namatay si Kristo, nilibing, nabuhay magulit, umakyat sa langit, bumaba yung Holy Spirit. Yun. Kung paano meron 40 days doon, tsaka 3.5 years niya, dito rin meron. Early medieval, last days. Alright? Pagka naintindihan niya, pinaniwalaan niya yan, yung gospel ni Jesus Christ, na ngayon, Gospel of God ang tawag natin. Pag naintindihan niya yan, meron kayo nun. Gospel of Christ. Pagka meron kayo nun, eto ngayon, magsimula nung, alam niyo na, naumpisan ko dito, nung nagkalito-lito kayo dyan sa Lamara. Diba? Bago tayo mag-iwaiwalay, tinanong kita, naintindihan ba niyo? Lito pa po kami dahil. Patay. Nasayang yung pagkain. Kaya pala tinatanong ka naman eh. Expected ko naman yun kasi hindi ganun kadali yung maintindihan niya. Buong daigdig nga, hindi naintindihan, kayo pa. Hindi na pa kayo nagbabasa ng Bible. Diba? Sila nga nagbabasa ng Bible, di pa naintindihan eh. Kayo pa. Kaya ang kaibahan lang nyo, may Holy Spirit na nagpapatuloy ang nawakas. Anyway. So, paniwalaan nyo muna yung gospel. Meron na kayong Gospel of Christ. Okay? Lahat ng ginawa ng Diyos kay Kristo doon sa 40 days na napagtagumpayan niya, yung hindi napagtagumpayan niya dan, oo, dahil kinain niya dan yung bawal na puno at kinain naman ni Kristo yun dahil hindi sumunod kay Satanas. At yung gawa ng Diyos kay Kristo for 3.5 years na kung saan panlangit, ito panlupa,
Natutokso ko magdetalye, alam, baka malito si Diyos. Ayun yung sabihin dito, meron na kayong lahat ng ginawa ng Diyos kay Kristo. Si Kristo naman, binibigay sa inyo. Yung binigay ng Diyos sa Kanya, doon sa baptism for the ministry ng Athens. Kaya pwede ka nang mamatay mo. Pwede ka nang mamatay, libing, sigurado ka nang nasa langit, kamukha si Kuya Freddy nyo. Magantay ka na lang ng rapture. Dadat ng kayong buhay. Okay, tama? Ayaw nyo mamatay. Kung gusto nyo sana, maluwag sa loob nyo, mamatay, salamat naman sa Diyos, kasi akit na kayo sa langit. Di ba? Di ba kayo sabihan? Pakabait ka para makita ka ni Lord. Ay! Makita mo si Lord. Ay! Ayaw, kapatid kayo ayaw nyo eh. Ayaw nyo mamatay. Pagka ganun, baka hindi nyo naintindihan ang gospel. Kailangan talaga, let go. Ha? Mamatay nga naman. Pero yun, Baptism of fire yun. Tulad ni na Paul, ni na Matthew, ni na Luke, ni na Mark. Sabihin, hindi na kinatakutan na mamatay. To die is gain. Ang problema nga lang kasi, nasa last days tayo. Kung wala lang tayo sa last days, ay, baka ako yung may number 1 na death wish. Meron ako no. Noong 1960s, 70s, 80s, 90s, meron akong death wish. Kaya wala akong takot na mag-preach kahit sa patayin niyo ako, sige na. Kasi gusto ko nang umakit sa langit. Ganun ako na. At hanggang ngayon, kung mamatay kayo rito dahil sa Panginoon, sigurado kayong mararantyo. Kasi nga, nung mauna kayong maniwala sa gospel, meron na kayo no? Yung prerequisite o requirement sa panlangit. Okay? Pinaniwalaan pa nyo to. Ngayon, yung gospel of God, di ba explain ko na sa inyo? Yung dispensation natin, nakikita nyo, 7,000 years ang katumbas na gospel of Christ. Ang gospel of Christ, mayroong value, chronologically, historically, biblically, na 7,000 years. Mabang istorya, kaya lang wala akong panahon. Yung gospel of God, eternal yun. Ito, pang 7,000 years. So, pag pinaniwalaan yung gospel, meron kayo nito, namatay na kayo, nilibing, labuhay mga ulit, tumakit sa langit sa context ng gospel of Christ, meaning yung Adamic nature nyo wala na. Okay? Na sinulasyonan naman ng Diyos sa pamamagitan ng pagkakataong tao niya kay Jesus Christ. Yun ang mission ni Jesus Christ. Yung alisin yung ating Adamic sinful nature, body, soul, spirit. Hindi na naintindihan yan ng mga tao sa daigdig. Pati ng mga Christian. So kayo ngayon, kahit mamatay, sigurado kayong akit sa langit, magantay na lang kayo. Nangudyat ng trompeta ng Diyos, at nanasigaw ng Arkanghel, babaguhin ang katawan nyo, presto, ruler kayo ng universe. You shall reign and rule the universe. Ano pangalan mga balay ha? Rain. Reign. Tama? Hindi ulan ha? rain. Kankaro. Reign. Kung mamatay siya, makakasiguro siya magre-reign and rule sa buong universe sa pagdating ng Panginoon Yesus. Kasi una siyang bubuhayin ng Panginoon mula sa mga patay. Tapos tayo mga buhay, biglang babaguhin at sasalubong sa Panginoon sa alapap to be with Christ for 1,000 years. Yun. Wala. Ayaw niyong mamatay. Takot kayong mamatay. Ang sabi ko ngayon, in the name of the Lord, by faith yan. By faith. Paniwalaan nyo talaga na namatay na kayo, nilibing, literally. Literally, as in actual kayong namatay, nilibing, literally. By faith. Based on the Bible, na kung saan ang gospel ng Bible, yung gospel. Yung object ng Bible, yung gospel. Ano yung gospel na to? Literal death, burial. So, madali naman, di ba? Maniwala lang kayo doon. Na namatay na kayo, nilibing, literal. Madali, mayroon ba? By faith. Alalahanin nyo, walang milagro sa church. Maliban sa faith. Maliban sa faith. Hindi biro-biro milagro yan. Yung paniwalaan nyo, namatay kayo literal, nilibing. Sa mata ng Diyos, talagang namatay ka, nilibing. Okay? Madali ba paniwalaan nyo? Hindi, sa isang banda mahirap. Kasi nasanay tayo sa bayside. Sa huling araw na to, ngayon ha, hindi noon. Sa huling araw ngayon, na kung saan darating ng Panginoon Jesus, kailangan talaga may dadat na siyang buhay. Pero ang requirement na matay ka physical, kasi panlangit na to, kailangan talaga paniwalaan natin na matay tayo physical. Literal, nilibing. For the sake of argument, paniwalaan nyo muna yun. Ha? Paniwalaan nyo. So, naniwala na kayo? So, namatay na kayo nilibing na buhay magalit na makit sa langit. Merong pang Pentecost yan. Paniwalaan nyo ngayon, yung eternity,
Yung eternity kasi, ganito yan. Ang issue doon, si Yahweh. Yung dating Jesus Christ for 7,000 years, naging Yahweh. Di ba si Kristo si Yahweh yan? Nagkatawang tao lang, para iligtas tayo. After 1,000 years doon, after ng 7,000 years, saan dulo yung 1,000 years na milenyo? Babalik na ang Panginoon Jesus, 1 Corinthians chapter 15 verse 28, sa kanyang dating kalagayan na Yahweh. So, kaya ako sinasabi kasi baka mahirapan kayong maniwala na pag binay-faith niyo itong gospel of God, ang paniniwalaan yung buhay niyo dito ay ang Ama, si Kristo, sa pamamagitan ng Holy Spirit na in real time, siyang buhay natin dito. So, sinong buhay ni Kiel? Ang Holy Spirit ng Ama at saka ni Kristo. Pinaniwalaan ni Kiel yung gospel ngayon na gospel of God. Naniwala ka, Kiel? Okay. Kung paano yun, merong death, burial, resurrection, ascension, Pentecost. Ito rin, gospel of God, may death, burial, resurrection, ascension, Pentecost. Eternally yan, ito, 7,000 years. Pag pinagsama mo yon, may value yon na literal na physical death, burial. First death, second death. Pag sinabing second death, death din. Pero burial. Ay, hindi ako. Pagka naniwala kayo sa gospel, ano yung gospel? Death, burial, resurrection, ascension, Pentecost ng Panginoong Yesus. Meron kayo agad nun. Tulad ni Paul nung nabubuhay pa sila. Qualified na kayo sa langit. Ganong kadali yung kaligtasan. Kaya nga kampante ako. Na kung ayaw maniwala ng buong daigdig, wala akong pakialam. Matagal na silang hindi naniniwala sa gospel. Ngayon, sinasabi ko na lang ng kasimplihan, buong kasimplihan. Bagamat kung gusto nyo ang detail, papatulan ko kayo kahit wala ng tulugan. Madali nga Doon lang kayo sa bahay. intindihin that pag ganyan. Oh. Simplify, pero pag nagbasa ka ng Yes! ng Bible, magulo. Yes! Tulad nga ng Napakadali na sinasabi mo unawain. ngayon, believe. How can we know that we believe? That we really believe? Madali sabihin mong naniwala ka. Oh. Paano mo malalaman sa buhay mo talaga na Mamaya, naniwala ka? pupunta ako dyan. Mamaya. Pero kailangan sabihin ko muna ako yung doctrine. Okay. Mamaya na yung practice. Kasi yung practice, marinda rin yun. No? Apo. Kasi faith without work is dead. Kaya kagabi, minumuni-muni ko to. Lord, pupunta ako sa mga bata sa Nueva Ecija. Malalaman nila to. Sabi ko nga, ito na siguro yung huling punta ko doon kasi ang kabuuan ng lahat ng doctrine sa buong daigdig for the last 2,000 years, even 6,000 years, ibabagsak ko bukas doon. Dito nga yan. Pagkatapos doon, Lord, gawa na. Gawa na. Yung resulta na ang i-expect mo sa akin. Alright? So, ano itong doctrine? Ito yung doctrine. Pag naniwala kayo sa gospel, nakikita niyo yung diagram natin? Ang doctrine natin ay walang iba kundi yung death, burial, resurrection, ascension, Pentecost ni Kristo. Wala nang iba. Ang buong Bible, yun lamang ang ibig sabihin from Genesis to Revelation. Believe me. Okay? So, wala kayong dapat na unawain kundi yung gospel. Yun ang ipinrits ng mga Christian noong araw. Ang daming naligtas, hindi Bible. Ngayon, ang daming nagpiprits ng Bible, ni isa. Walang ligtas. Alright? Maliban sa inyo. So, ito, from baptism, 40 days, 3.5 years, may value o katumbas yan, magmula kay Adan hanggang sa dulo ng 7,000 years. Okay? Yan. Ang pinaka 40 days, ito, magmula kay Adan hanggang sa second coming of Jesus Christ. Ang pinaka 3.5 years, yung maximum meaning niya, ha? Kasi sinasabi ko. Kasi baka magtanong kayo na naman ng mga detail. Oh, haba tayo. Yun na lang summary. So yung baptism, doon. Di ba nagkasala si Adan dito? The moment na nagkasala si Adan, nangako ng Diyos ang tagapagligtas. Genesis 3:15. So yun na yun. Si Kristo namatay ng libing, mabuhay magrito, makit sa langit para sa atin. Baptism yun. Doon yun. So itong pinaka 40 days, mula kay Adan hanggang dito. 6,000 years. Baka tinatanong niyo ako, ba't ko naintindihan na yung 40 days, 6,000 years mo? Alam mo ba ang sagot? Debatiin mo! Anong maximum meaning ng 40 days? Sagat mo. Lampas pa sa 6,000 years. Hindi, dito. Yung 3.5 years, ito, malilito kayong konti. Yung 3.5 years, ito yun. Pag dinitalya natin yan, yung baptism doon, marami. May baptism dito, may baptism dyan, may baptism dito. Diba? Ang Pentecost doon, ito. 40 days, 3.5 years.
Ang baptism naman ito, yung pinaka 40 days yan, yung earth, yung millennial earth, at saka yung city of God, yung 3.5 years. Pagdating dito, di ba may baptism din dito? Destruction of the universe. Death, burial, resurrection, ascension. Ha? May Pentecost dito, doon sa new earth, at saka new heaven. So ito, full pack ito. Napakarinding ito. Ngayon sinasabi ko na lang sa inyo, na pagka naniwala kayo sa gospel, meron kayong data na buong history mula rito hanggang doon. Kasi itong 40 days, hindi lang pwedeng mga ulugan ito, o kaya yon, pwede rin ito. Okay? Magmula doon hanggang dito, 40 days. Ito ngayon ng 3.5 years. Naintindihan niyo ako? So pag pinaniwalaan niyo yung gospel, para kayong si Kristo na nabautismuhan doon ni John the Baptist, may 40 days, may 3.5 years. Ano yung 40 days? 7,000 years. Ano yung 3.5 years? Eternity. Kaya nga pwede ka na mamatay eh. Pag namatay ka ngayon noon, presto, ligtas ka. Eh buhay kayo. Okay, buhay kayo. Ano ang paniniwalaan nyo ngayon para martiyak nyo na pagdating ni Kristo, sama kayo sa rapture? Itong paniwalaan nyo. Death, burial, resurrection, ascension, Pentecost. Gospel, di ba? So anong meron kayo? Ito. Baptism, 40 days, 3.5 years. Ha? Kahit doon lang tayo, pwede na eh. Ang kaso, baka malito kayo, sagad natin dito, Amon ha, susundan ko lang yung kamalan yung sa lamarang. Kung nagle-lecture ako sa Olonga po, hindi ganito yung style. Kasi medyo nakakasunod sila halos araw-araw. Kayo, sinusundan ko kayo doon sa lecture ko, doon sa lamaran. Di ba ulit tayo nagkita sa lamaran? Bago tayo nagkita ngayon, tinext ko kayo. Batanggap nyo? Ay, sorry ha, pero hindi kita nasa... Okay lang po. Oh, yung ano, yung update? Oh, yung 1, 2, 3. Tapos mayroong sandwich, may 4. Ikaw ang nag-post. Okay. So, susundan kayo doon. Para maintindihan nyo, yung lecture ko sa lamarang sa inyo, nung nakaraan, nandun tayo, ito lang, paniwalaan nyo yung gospel, Christ gospel, paniwalaan nyo yung gospel of God, meron kayong literal na death, burial. Nakita mo. Sandali, huwag kayong palilito rito. Huwag kayong palilito dyan. Naniwala na kayo sa gospel of Christ. Oo naman, di ba? Naniwala na kayo sa gospel of God. Oh, may value yon na death, burial. Negative. May value yon na resurrection, ascension, positive. Madalit salita, wala na yung Adamic, satanic nature nyo. Yung Adamic, yung pangparaiso na nagpunta sa libingan, impyerno at dagdag ng apoy. Binayaran na ni Kristo yun, tama? So, nung naniwala kayo sa gospel of Christ, wala na yung Adamic, sinful nature nyo. Nung maniwala kayo sa gospel of God, na wala na yung satanic, sinful nature nyo. Yung panlangit, na naging pang dagat-dagatang apoy. Oh, binasa nyo yung aking yung update ko? Yun ang ibig ko sabihin. Na pag pinaniwalaan nyo yung gospel, death, burial, resurrection, ascension, yung full, maximum meaning niya, eh yung paniwalaan nyo, wala na yung Adamic, sinful nature nyo, wala na yung satanic, sinful nature nyo, at meron na kayong new Christ-like and God-like o divine nature. Dahil sa resurrection, ascension. Madalit salita, pasado kayo sa paraiso, body soul, pwede na kayong baguhin ng katawan any moment, at angelic pa, Superman, at magre-reign and rule pa sa buong universe. Dahil lamang sa resurrection, ascension ng Panginoon Jesus na pinaniwalaan nyo at naintindihan nyo kasi. Okay? So wala na yung old sinful nature nyo, Adamic, Satanic. Naintindihan nyo ako? Nandiyan pa ba? Wala na. Yun ang dahilan, kaya nagpunta dito si Jesus Christ. Para mamatay siya dahil sa ating mga kasalanan. Adamic, Satanic. Maraming branches yun, ha? Yung kasalanan na yun. Kaya lang, tinotodo ko na. Para wala nang maraming pang-usapan. Lahat ng pinanggagali ng violation sa law, sa immorality, etc., nakaugat yan doon sa nature na Adamic, na namana natin kay Adan, at Satanic, na nakuha ni Adan sa pamamagitan ng pagsunod niya nung nandito pa siya. So wala nga. Nandiyan ba yung Adamic, Satanic nature natin? Hindi dahil may ginawa kayo, may ginawa ako. Wala. Dahil may ginawa ang Diyos through Christ na namatay si Kristo, nilibing. Mamatay, Adamic, nilibing, Satanic. O, para sa atin. O, nandiyan pa ba yung Adamic?
Tsaka yung Lucifer, yung Satanic? Nandiyan pa ba? Wala na. Binayaran ni Kristo yung penalty ng kasalanan ng body, soul, spirit. Ng panglupa o pang-angelic at pang-langit. Di ba? Okay na. Resurrection Ascension, nasaan kayo? Pamparaiso kayo kasi resurrection, body, soul. Yung ascension, ang langit yun kasi spirit yun. So, si John ngayon meron ng Christ-like nature at God-like nature. Nakareserba yun sa langit. Para mag-mature ngayon yun, pagdating ni Kristo, mature siya agad, magre-reign and rule sa buong universe, kailangan ng Holy Spirit ni Jesus Christ ang buhay niya. At yung buhay ng Ama, o ang Ama, ang buhay niya sa pamamagitan ng Holy Spirit na sinugo rito 2,000 years ago. Kasi yung Holy Spirit na sinugo rito, dalawang kumakatawan o kinakatawan. Si Jesus Christ at ang Diyos Ama. Sa mga early medieval, si Jesus Christ. Sa mga last days, ang Diyos Ama. Kaya nga napagkamala ng mga Catholic at Protestant, Evangelical, na Trinity yun. Hindi Trinity yun. Ang ibig lang sabihin nun, kayo at ako, ang buhay nyo riyan ay ang Holy Spirit ng Ama at saka ni Kristo. Hindi tayo Ama. Hindi tayo si Jesus Christ. Ang Holy Spirit ng Ama at saka ni Kristo, siyang buhay natin. Naggagaranti na ng mga oras darating yan ng Panginoon. So, dyan ang trumpeta ng Diyos at sigaw ng Arkanghel, bigla kayong babaguhin. Kasi kayo, nung maniwala kayo sa Gospel of Christ, no, at Gospel of God, by faith. By faith. Merong value yun o may katumbas na literal o physical o actual na death, burial. Bakit ko sinabi yun? Kasi yung 7,000 years, first death. Yung eternal na lake of fire doon, second death. Death, burial. Ang burial, death. Eternal nga lang. So ano yung sinasabi ko rito na simple lang? Pag pinaniwalaan nyo yung gospel, wala na yung Adamic sinful nature nyo, wala na rin yung satanic sinful nature nyo, at pinaniwalaan nyo resurrection ni Kristo, meron kayong new Christ-like nature, wala rito yun. Pamparaiso yun. Meron din kayong God-like nature, wala rito yun. Nasa langit yun. Ang nandito ngayon sa inyo at saka sa akin ay ang Holy Spirit, hindi lang ni Kristo, kundi ng Holy Spirit ng Ama. So yung Trinidad na sinasabi sa labas, Ama, Anak, at saka yung Espiritu Santo, sila yung buhay natin. Yun ang gumagaranti ngayon na dumaan kayo sa death, burial. Ang value kasi ng 7,000 years na yan, death. Ang value ng eternal gospel na yun, burial. Sa negative sense. Sa positive sense, meron na kayong buhay sa pamparaiso at panlangit. Ibig sabihin, pag nangyari yung rapture, bukas makalawa, after 40 days, pwede kayong magkatawan ng hell, pwede kayong magkatawan tao. Pwede ka naman kayo magkatawan ng hell, pwede kayong maging glorified tulad ni Jesus Christ. For 1,000 years. After ng 1,000 years, gugunawin ng buong universe, lipat kayo. Uy, doon sa, hindi City of God. Ang tawag doon, New Jerusalem. Ang nakikita lang ng mga born again sa labas, City of God. Ang nakikita lang nilang ikakasal kay Kristo, yung bride. Doon sa bridegroom na si Jesus Christ. Maniwala kayo sa akin, dalawang kasalan. Isang pang millennium kay Jesus Christ yun, at isang pang Yahweh na si Kristo magiging Diyos na. Doon sa New Heaven and New Earth. Ang tawag sa inyo, RG Salem. Lagi ka tumatawa pag sinasabi ko yan. Naratrama ko doon sa building ni Fred. Tama? Siguro hindi aksidenteng ikakasal ka. New Jerusalem kay Yahweh Levi. Amen. Mukha nga lang hindi Yahweh. Mukhang si si Chris Brown. Ay, hindi. Si ano pala, yung kano. Yung Koreano. Yung huwag niyo kong tatanungin ka tungkol sa alam ni Fernando kasi hindi ko alam magluto. Hindi ako marunong magluto. Chef yan eh. Pero pagdating sa langit, dito maliligaw ako. Sa langit di ako maliligaw. Maniwala kayo sa akin. Kaya nga iniwan ko yung karir ko ng araw, pinaparal nga akong batas yung abogado tulad ng kuya nito. Iniwan yun. Di ba? Based na walang kwenta. Ang ginusto ko, makuha yung universe. Sayang ba yun? Nakuha ko ba? Yes. Oh, ano
bang gusto mo? Anong may dadagdag mo pa to? Sinong tao sa buong daigdig na sa kanyang universe? Maliban kay Jesus Christ. Kaya Diyos ama. Sino? Sabihin nga sa akin, si Einstein. Si Hawking. Sino? Sino ka mo? Si Bill Gates. Si Buffett. Pag samasamahin mo silang lahat, lahat ng tao sa buong daigdig, hindi ko pwede i-compare yan kay Billy. Wala silang sinabi sa lolo ni Billy. Si Billy, conqueror pa rin ng universe. Sila lahat pag samasamahin mo, pati si Jinping, pati si North Korean dictator doon, walang binatbat yun sa lolo nyo. Amen o hindi? Amen. Ano kayo? Pang-universe kayo? Yes. 10 billion, trillion minimum planets ang mapapasa inyo sa September. Kung totoo, yung sinasabi sa internet. Sa akin, mamaya lang pwede na. Kasi any moment, September 28 sa akin. Uy, mag-ingat kayo ha. Ang katapusan ng blood moon, September 28. Ang super moon, full moon, September 28. Lahat ng Semita, Jubilee, lahat, pati yung Large Hadron Collider sa Switzerland. I-experiment nila yan September na inihinala ni Hawkins na sasabog ang buong universe. Dahil ang conference sa UN through the Vatican Pope at sa pakipag-utsaba sa New World Order na nasa UN, mag-uumpisa pa rin ang kanilang world agenda September this year. Ano bang meron this year? Yung inihinala nilang economic crash na pinapangunahan ngayon ng Chinese devaluation of their yuan. Nakakasagot ba kayo sa nangyayari ngayon sa buong daigdig? Baka gusto nyo i-discuss ko yun, yung bagsak ng stock market, etc. Bagsak na ba? Sa Makati, hindi man naintindihan to. Sabihin ko sa inyo, kahit sa stock exchange, hindi naintindihan yung consequence ng pagbaba ng yuan sa international global context. Sino lang nakakalam nito? Ako lang. At saka yung mga iba't ibang, buksan yung economic website ni Michael Snyder, kung di ako nagkakamali. Susuporta siya sa sinasabi ko. Na itong nangyayari ito, ito na yung simula ng pagbagsak ng bond. Kailan ko sinabi ito? 1990 pa. 1990 pa nile-lecture ko na ito. Yung destiny ng Amerika, ng bond. Wala nakikinig. Parang yung New Age movement, nung araw ko pa nile-lecture yun. Papasukin ang Pilipinas sa buong daigdig ng Hinduistic philosophy in the form of New Age movement. Pinasok! Hanggang ngayon, mga tiga-UP, biktima. Alam nyo, sa totoo lang, napakapalad natin. Itong sinasabi ko sa inyo, salamat sa Diyos dahil hindi sa talino ng tao ko. Sa totoo lang sa Diyos ito. Lalo na yung gospel. Yung warning natin ngayon sa buong daigdig, bukas makalawa, anihin nila yan. At ito kayo, yung mga nag-spend ng time dito, buong buhay nyo, isinala nyo rito sa gospel ng Panginoon, hindi man dapat ako pinaniwalaan nyo. Hindi nyo pagsisiyan yan. Itaga nyo sa bato. Kung hindi man ito totoo, edi wow. Walang saya. At least masaya tayo. Anong ginibab nyo? Anong ginibab nyo? Bigas. Anong ginibab nyo? Patuloy nga kayo sa pag-aaral eh. Binawalan ko ba kayo? Ginibab ba nyo yung mga girlfriend nyo, yung mga asawa nyo? Aba, may mga kulto, babawalan kayo yan. Kukuha nila yung mga Bible verse na hindi pwede yan. Kailangan talaga sa ano lang. So mag-commune lang tayo. Binawalan ko ba kayo? Sa totoo lang, kayong pinakamalaya, pinakamasayang Christian sa buong daigdig. Amen o hindi? Amen. Pero ngayon lang yun, mamaya hindi na. Kasi tatapusin ko na, officially yung doctrine. So ang doctrine ito, ay namatay na kayo, nilibing, right? Yes. Bala kayo, kung di nyo paniwalaan. Nabuhay kayo magulit at tumakit sa langit. Nandiyan pa ba kayo bilang tao? Sagot! Sino ang buhay nyo? Ang Diyos Ama, si Kristo, sa pamamagitan ng Holy Spirit na actively involved ngayon sa church natin. Ito ngayon ang nangyari sa inyo. Bumaba sa inyo ngayon yung Holy Spirit ng Diyos at saka ni Kristo. Si Kristo, hindi na si Kristo doon sa dati niyang kalagayan. Sabi sa Revelation, siya na yung kordero, pero Yahweh ang dating. Yahweh. So paniwalaan nyo, doon sa gospel of God, doon sa gospel na binabay faith natin ngayon, patay na kayo, literal. Nilibing, literal. Nabuhay magulit, literal. Nasa langit kayo ngayon, right? Ang Holy Spirit ngayon ng Diyos, through Christ, ang buhay nyo, pero hindi nyo pinamumuhay.
si Kristo, kundi ang pinamumuhay nyo ang Diyos Ama. Pag pinamumuhay nyo ang Diyos Ama, wala kayo rin sa 40 days. Kumbaga kay Jesus Christ, nandun kayo sa Trinity. Kasi pag nandun kayo sa 40 days, nandun na naman yung law. Nandun na naman yung morality issue. Nandun na naman yung dami nyo intindihin. Sa buhay ng Diyos, yung transcendent God, wala yan, di ba? Ang intindihin lang nyo, isa lang, love. Yung agape, love. Na kaya ako nandito kasi mahal ko kayo. Hindi dahil inutusan nyo ako, kundi mahal ko kayo. Kaya kayo nandito, kaya hindi dahil kinompel kayo ng kung sino-sino dyan. Okay, boyfriend mo, girlfriend mo nandito, okay, napasubo ka kasi yung mga anak mo nandito, tati. Hindi gano'n. Dapat mahal nyo ang Diyos, kaya kayo nandito. Mahal nyo yung mga tao, ayaw sila mapahamak, darating ng Panginoon, baka maiwan sila. Yun ang agape love. Na kaya mahal ni Mark si Lorraine si Mark, hindi dahil mag-asawa kayo, parang normal na mag-asawa sa dating. No. Because you want to serve the Lord sa inyong union. Kasi namatay na kayo, right? Ang death burial, pinag-iiwalay kayo sa dati yung buhay. Wala nang anak, wala nang asawa, wala nang magulang, walang trabaho, wala lahat. Namatay tayo, gano'n kayo. Meron bang namatay na may trabaho? Si Freddy, meron bang tinatrabaho ngayon doon sa Santa Rita Cemetery? Wala. Si Freddy sa langit, meron bang welder ba yun? Musician, rakista ba yun? Wala. Sinong buhay ni Freddy? Kung nandito si Freddy? Ang Ama. Wala na si Freddy. Okay, kasi kayo, ako. Sinong buhay lang dito? Yun. Gagamitin niya ngayon yung lahat ng personality natin nandyan. Alam natin, lahat ng ating kakayahan, lugar, etc. para mag-manifest yung ginawa ni Kristo sa Kalbaryo 2,000 years. Madali salita kung tatanungin niyo, anong layunin ko rito? Hindi lang buhay ko ang Diyos Ama. Isa lang. Isa lang. Para iligtas kayo. Ito yung sinasabi sa Bible. Sa huling araw daw, lalabas yung mga manlilibaw. Sasabihin nila, where is the promise of thy coming? Mga tao, ganun yan, di ba? Asa, tagal nyo sinasabi, rapture kayo, malapit. Ako, matagal ko nang nararanasan. And yet, hindi nila naintindihan, sabi ni Peter, na ang 1,000 taon, isang araw sa Diyos. Tama mali? Hindi niya makupad ang pangako ng Diyos. O ang Diyos hindi na makupad sa pangako niyang pagbabalik. Ayaw lang niya kasi hindi pa nakakarating sa pagsisisi ang bawat isa. He is not willing that anyone should perish, but everyone should reach repentance. Ano yung repentance na yun? Tandaan niyo si Peter, Hudyo yun. Ang context ng repentance sa mga Hudyo, yung changing of one's mind. Hindi yung magsisi ka sa mga kasalanan. Bago ang isip mo. Ang ibig sabihin, kaya hindi makarating-rating ngayon ng Panginoon through the rapture, baka meron sa inyo, baka meron sa ibang mga kasama natin, ang hindi kinakarir yung gospel. So pag dumating ang Panginoon sa udyat ng trumpeta ng Diyos at saka sigaw ng arkanghel, may iwan sila. Daranas sila ng 7 years tribulation. Kawawa sila. So ano yung sinasabi ko rito, kung ako yung tatanungin, ano yung tungkulin ko rito? Ihanda ko yung church sa pang-rapture na kalagayan. Ano yon? Yung sasabihin ko sa inyo, yung full gospel. Kasasabi ko pala. Right? At para hindi kayo magduda sa sarili nyo na baka kayo hindi masama o hindi, yung works niya, yung dynamics niya, yung result niya, kailangan mag-manifest sa sarili nyo. In my case, pag ako yung nag-iisa sa bahay, yun ang chinecheck ko. Kung ang Panginoon ang buhay ko at nakikita ako ng Diyos na masalangit, anong dapat niya makita sa akin? Anong dapat niyang gawin sa akin o ipagawa sa iba? Isa lang ang nasa mind ko. Yung Great Commission. Ano yung Great Commission? Alam na mga born again, alam na mga Christian. Evangelism and discipleship. I-preach ang gospel at gawing alagad yung mga taong yun, ano ba kayo? Ng Panginoon. Ano yung pagiging alagad ng Diyos? Ito lang, sasamarin ko lang. Ayaw niya ng maligamgam. Ayaw niya yung maligamgam sa context na minamahalagay niyo yung trabaho niyo, secular kaysa sa Panginoon. Ito na yung gusto ni Ferdinand. At tama siya. Hanggat minamahalaga natin yung mga bagay na pangsanlibutan, yung pamilya, sarili, yung sarili niyo, yung katawan mo, sa'yo dati. Yung karir. Kaya ngayon, pupunta kayo sa abroad. Anong layunin niyo doon? Kung hindi rin lang yung magamit kayo ng Panginoon, walang kwenta yan. Pera pala yan, di ba? Parang hindi si Kristo yan, hindi yata Diyos yan. So kung pupunta man kayo sa abroad, o saan kayo pupunta?
Diba, ito babalik sa Makati. So what kung magkaroon ng big wonder? As long na yung kanyang buhay, iniaalay niya sa Panginoon, Lord, I am here. Use me. Diba? Amen. Hindi issue rito kung ano yung personality ni Joanne, o kaya kayo, yung trabaho nyo, o kaya huwag lang gawin kagawa ng masama, o try, kasi baka makulong kayo. Tandaan nyo, hindi tayo nagkakasala, pero pwede tayo mag-violate ng mga morality sa labas, o kaya mga batas nila, na pwede natin kapahama. Ligtas nga tayo, pero baka hindi tayo butan ng Panginoon. Okay? So, sinasabi ko rito, kung akong tatanungin nyo, evangelism at discipleship ang kailangan. At para paniwalaan ako ng mga tao, kailangan makibagay akong konti. Sabi nga ni Paul, to the Jew, I became like a Jew. To the Gentile, I became like a Gentile. Yun ang dahilan, kaya ako minsan iba't ibang ayos ko. Diba, kayo kasi kabataan eh. O kaya kahit na matanda na ako, pinipilit ko mag-ayos ng kabataan. Pero pagkakatanda, siyempre, titisod sila. Sa pagkengkoy-kengkoy ko, nakaingat ako dito sa mga medyo kabataan. No? Baka matisod sila. Diba? Naintindihan niyo ako? At pag senior citizenship na hinubo. Sabay pa sila, Antal. Oh. Nasa mid lang ako. Bakit kami yung nakikita mo mga sexy? Kabataan. Ay, hindi na natisod. Praise God, okay. So, naintindihan mo ko, Jay? Ano yung message ko? Yung evangelism. Maintindihan nyo yung gospel. Naintindihan mo na? Unti-unti. Death, burial, resurrection, ascension. Yung death, kay Kristo yun. Yung burial, sa Diyos ang ngayon. Iniiba-iba yung interpretation para maintindihan nyo na lahat yung nilalaman ng gospel. Yung resurrection kay Kristo yun. Yung ascension sa Diyos ang ngayon. Pero si Kristo at ang Diyos ang isa. Sa time, 7,000 years si Jesus. Sa eternity, si Yahweh. Kaya hindi pwedeng pag-iwalayin itong gospel of Christ at saka gospel ng Diyos. Kaya nga pagka tinanong nga kung sino yung buhay nyo, ang ama pa rin. Through Christ, by the power of the Holy Spirit of the Father and His Son. Pinagsasama lagi yung dalawa. Yung time at saka eternity. So, nung pinaniwalaan nyo yun, nagkaroon kayo ng data na death, burial, literal, physical. Namatay ka na ba, Irene? Well, hindi mo nasawa yan. Okay? Namatay ka na ba? Hindi mo nasawa yan. Patay kayo, di ba? Namatay na kayo ng libing. Nabuhay kayo magulit, namakit sa langit. Walang pag-aasawaan doon. Alright? Sino yung buhay nyo ngayon? Yan! Ang buhay nyo, ang Diyos, si Kristo, sa pamamagitan ng Holy Spirit, nakakatawan sa babae. Nakakatawan sa lalaki. Nilalarawan nyo ngayon, yung union na yun. Ni Kristo at saka ng Ama. Dati, church at si Kristo. Medyo mababaw na interpretation nyo sa mangyari medieval. Ngayon, nilalarawan mo si Jesus Christ at saka yung Ama. Yan ang perfect na marriage. Pang-eternal yan. Yung dati, pang-millennium na. O, pinag-iwalay ko ba yan? Hindi, pinagtitibay ko ba yung kasal nyo? In fact, kinakasal ko kayo ulit ngayon in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen? Amen. O. Kulto ba tayo? Kung kulto tayo, sasabihin mo siya, ay, huwag na kayong magtatabi mamaya, ha? Bawal. Ah, hindi tayo ganun. Ang Diyos pa rin ang buhay ninyo, at ang buhay nyo, at ang buhay mo, iisa yan. Nilalarawan lang niya. Yung inferior sa Diyos na si Kristo, ikaw naman, hindi ko sinasabi inferior ka. Yun lang ang role mo. Siya naman, nakuha mo. Parang dati, wife, subject yourself to your husband, pero for the wife, the woman, is the symbol of the church, and the man, and the husband is the symbol of Christ. Ngayon, symbol mo si Kristo, symbol ka ni Kristo, symbol na ka ng Diyos. So, si Grace at saka si Fernando, ganun din. Lalang pinagtibay yung kanilang pagsasama. Kumbaga, partner sila ngayon, hindi lang kay Kristo, kundi partner sila sa Diyos. Hindi lang pang millennium yung kasal nila, yung forever nilang unity na yun sa Hebrew context, kundi marriage sila for all eternity. Na perfect beauty, perfect handsomeness. Niyan ang ganun talaga. Yung purpose ng Diyos. May forever. Kung ayaw niyong ganun, mabuti pa ngayon pa lang yan ang kumayo. May forever. Kasi yung marriage, forever. Ay, hindi niyo ako? Baka hindi. Naintindihan. Ang tanong niyo ngayon, naalis na kami. May forever. Walang merienda. May forever, walang merienda. Kuya, question lang po. Yung po bang 1,000 years sa millennium, literal na 1,000 years Yes! natin yun? Huwag kayong maniniwala sa mga nagpipreach ngayon sa radyo, sa TV, na yun daw yung future na yun, hindi darating. Hindi po kasi naniniwala Sus, iba Mang dun. Joseph, pasensya na kayo. Medyo kamangmangan yun. Nakaka-insulto ng kaisipan. Siyempre, nabuhay magulit, piece of planting. Eksaktong pinag-burial ng mga ucho. Ha? Ang mga kapiesta nila, ginaganap ni Kristo literally yung ibig sabihin ng kanilang pinagpipiestahan. Doon ito, Passover,
Para po nag-iwan siya ng mga palatandaan. Hindi. Oh yes. Pagka pinagdiriwang yung Passover, even the Jew without knowing it, ang Panginoong Jesus pinupulfill niya yon, yung Passover lang. Doon sa pinako sa krus ng Kalbaryo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa lahat ng kasalanan ng mga tao. Nung nalibing si Jesus Christ, eksaktong nagdiriwang ang bansang Israel without them knowing it, na ang Feast of Unleavened Bread. Yun ang ibig sabihin ng burial, Feast of Unleavened Bread. Eksaktong nabuhay magalit si Jesus Christ sa mga Hudyo, 2,000 years ago, ang pinagdiriwang nilang kapiyastahan, yung Feast of First Fruit. No! Merong trend. Every time na magdiriwang ang mga Hudyo ng kapiyastahan, doon tinatawag ni Kristo ang ibig sabihin ng kanilang pinagpipiesta. Nung eksaktong nagdiriwang ang mga Hudyo ng Feast of Pentecost, eksaktong nagkaroon ng araw ng Pentecost sa mga Kristo. So, pangilan yun? Pangapat. Nagmula ng Pentecost, ngayon, Pentecost pa rin. Dadalhin tayo ng Holy Spirit ngayon na Pentecost sa fulfillment nung ikalimang feast. Ano yung ikalimang feast? Ito yan. Pero yung ikalima hindi pa napupulfill. 4 pa lang yung nangyayari. Ano yung ikalima? Feast of Trumpet, Roses yan. Ano yung ibig sabihin nun? Resurrection Rapture. Kailan yun? It must be on the day that the Jew are celebrating their Feast of Trumpet or Roses yan. Kailan yun? Itong September. At kung ang Diyos hindi niya gagamitin yung mga Diyos kasi for some reason or another, hindi sila nasa loob ng favor ng Diyos ngayon kasi out of favor ng mga Diyos ngayon. Ang pumalit dyan, yung mga Christian sa labas, hindi naman Christian pero nagdiriwang ng kamukha ng Feast of Trumpet at Roses yan na Pasko at bagong taon. Then, magantay kayo hanggang Pasko at bagong taon this year. Haba-haba pa, no? September, October, November, December. Ako, marami pa tayong kakainin kanin. Okay? Papasalamat kayo, tuwan-tuwa kayo kasi pwede pa kayong umayon sa sanlibutan. Okay? Hindi nyo maintindihan. What? Kasi ang Panginoon, pwede siyang dumating. Any moment na. Kasi any moment, Feast of Trumpet. Sa ating data, hindi sa data nila, sa ating data. Tayo, nahinto ang kalendaryo ng Diyos as far as the church concerned in 1992, September 28 and 29. Kaya ako pag nag-aantay, tinatanong ako kailan darating ang Panginoon. Jesus. Kako alam ko yung date, alam ko yung oras. Pag hindi mo alam yung date at saka yung oras, wala nga masayo. Eh, nasa Gospel of God tayo. Eh, Diyos sa mala nakakalam ng eksaktong day at saka ng oras ng pagbabalik ng Panginoon Jesus. Inuulit-ulit ko sa inyo. Ako, alam ko ang eksaktong araw at oras ng pagbabalik ng Panginoon Jesus. Kailan? Eh, sa September 28 midnight. Yung pagitan ng 28 at 29, doon siya darating. Kailan yun? Any moment. Any moment. Naka-freeze lang tayo. Na-freeze yun nung pumasok yung church na papasok sa death, burial. At every time na may papasok sa death, burial tulad ni Kristo, naihinto yung time ng Diyos sa kanyang pinakikipag-ugnayanan. Sa panahon ni Jesus Christ, sa mga Hudyo. Sa panahon ngayon, yung mga Kristiyan sa labas, nag-aasa Hudyo. Na-freeze din ang time since 1992, September 28, 29. Doon pa naman tayo nagantay. Doon pa naman binigay ng Diyos yung gospel sa atin. Noong September 28, midnight, 1992. Magmula noon, alam ko, nangyari sa isip ko, nangyari. At sinasabi ko yan araw-araw sa mga tao. Hanggang ngayon, na-perfect ang gospel na yun. Kailan? Hindi nung 1993. Hindi nung 1994. Hindi nung 1998. Hindi nung 2005. Kailan? Hindi nung 2010. Kailan? 2015. Hindi nung January. Hindi ng February. Hindi ng April. Hindi ng July. Kailan? August. Anong araw ngayon? Ha? Ha? 15. August 15, ngayong oras na to, officially, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, we declare that the gospel of Christ and God is finished. As far as God. Ang gagawin na lang natin ngayon, i-practice yan. I-practice yan. Ang Diyos pala nagkatawan-taon sa inyo sa pamamagitan ni Kristo, died by the power of the Holy Spirit, and let your light shine. Maging iba na tayo, ang bago na tayo. Ito ang tunay na pagbabago. Starting today. Ang love, pag-ibig dapat mag-manifest sa amin. Kahit sa mga hindi kaibig-ibig. Lalo na sa church. At ako ngayon, nagtataka ako, ba't ako nandito? Ang ina-expect ko, didebatiin ako ni Fernando. Sa totoo lang, nakita ko kay Fernando ang pag-ibig ng Diyos. Sa kay Hindi bola yan. Kasi itong sinasabi ko sa totoo lang, napaka-controversial. E yan, tinanggap tayo. Sa ibang lugar, binabato tayo. Dito, tinapay, pagkain ang binibigyan. May merienda pa nga eh.
Hindi ako nang babala. Okay? Marami na akong karanasan. Pero dito, nadarama ko talaga yung pag-ibig. Amen. May bigas ba? Ate Jo, Hindi ako mahirap ha. Akala mo, Lechon ang padadala hindi ko lang ko. dinala yung bago kong wallet. Kasi baka ma-hold up kami. Pero, ito na yung bago kong wallet, di ba? 1992 pa din. 1992. Nakatapon ko na. At naka-freeze pa yata yung wallet niya. Akala ko yung nilabas niya Escoba. At Balik saka, pala. hindi ako nangungutang na loob. Pati Bigyan mo toothpick, nga ng- dala ko. Bigyan mo nga kuya ng parents Johan kuya. Bigyan mo nga kuya ng dollar yan. Mga bata! Pila! Parang yun din yun. Isipin mo, wala akong trabaho pero may pera ako. Hindi ba milagro yan? Yes. Sabi nga eh, seek ye first the kingdom of God. And every dollar and every peso will come to you. Uy, hindi ako nangingi ha. Kailan ko baka magkaroon, maging pakatatutan. Yung mga Kailan ikapo ako humingi nyo. ng pera sa inyo? Kayo nga dyan ang laging binibigyan, pati painting ko, ay isa ko din. Naka-display na sa bahay Saan nga namin. pala yung painting ko? Naka-display na po sa... Naka-display o binenta na nyo? Di ba? Naka-display pa po. Benta nyo! Benta nyo! Gamitin nyo sa pang-araw-araw yung pag-inom na tita.